May mga kamag-anak talaga na matapos mong tulungan ay bigla ka na lamang kakalimutan kapag ikaw naman ang nangangailangan. Takot na takot mabawasan ang pera kaya bigla ka na lamang iniiwasan. Ikaw, naranasan mo na ba ang ganitong mga pangyayari? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nakilala ng dalagang si Arlene ang kanyang ina bilang isang matulungin sa kanilang mga kamag-anak. Hindi man sila mayaman, ngunit hanggat may madudukot si Aling Sena ay magbibigay ito sa iba. Tita, wala na po kaming pambili ng bigas. Inutusan po ako ni nanay na lumapit sa inyo upang humingi ng tulong, sabi ng kanyang pamangkin. Nang dahil doon ay agad namang kumuha ng bigas si Aling Sena at pagkatapos noon ay binigyan pa niya ng pera ang lalaki. Sabihin mo kasi sa nanay mo na itigil na niya ang sugal. Wala namang magagawang maganda yan sa ating buhay. Sige na at umuwi ka na para makapagsaing ka na, sagot ni Aling Sena. Sa panahong ito ay nagtataka na talaga ang dalagang si Arlene sa mga ikinikilos ng kanyang nanay. Hindi naman sila mayaman, ngunit paano pa nito nagagawang tumulong sa kanilang mga kamag-anak? Nay, baka tayo naman po ang maubusan ng pera. Halos lahat na po ata ng ating mga kamag-anak ay sa atin po lumalapit sa tuwing kailangan po nila ng tulong. Nag-aalalang sabi ni Arlene. Arlene anak, walang masama sa pagtulong. Pasalamat pa nga tayo dahil nakakakain pa tayo ng maayos. Kung ilalagay mo ang sitwasyon natin sa kanila, ay masarap din naman sa pakiramdam na alam mong may nagbibigay sa iyo ng tulong. Pangaral ni Aling Sena. Ang kanyang tatay kasi ay isang mangingisda na kung saan ay hindi rin naman ganoon kalaki kung kumita ng pera. Naiintindihan naman ni Mang Diego ang kanyang asawa dahil kahit naman ang lalaki ay masaya rin tuwing nakakapagbigay ito ng tulong sa ibang mga tao. Nang makauwi si Mang Diego sa kanilang bahay ay isinumbong ni Arlene ang ginagawa ng kanyang nanay. Tay, si nanay po. Tinulungan na naman po niya si Tita Sally. Baka po mamaya ay tayo naman po ang maubusan ng pera. Hirap na nga po kayo sa pangisda. Tapos ganito pa po ang gagawin niya sa mga pera na inyong kinikita, sumbong ni Arlene. Nang dahil doon ay tawa ng tawa si Mang Diego. Alam niya kasi na nag-aalala si Arlene, ngunit para sa kanya ay wala namang ginagawang masama ang kanyang asawa. Anak, okay lang yun. Alam mo ba na ang mga lamang dagat ay biyaya sa atin ng Diyos? Binibigyan niya tayo ng hanap buhay, kaya dapat din tayong magbigay sa mga taong nangangailangan. Nakangiting sagot ni Mang Diego. Napapakamot na lamang talaga si Arlene dahil wala palang saysay ang mga sinasabi niya. Simula noon ay natutunan rin niya sa kanyang sarili na mahalaga ang pagtulong sa kapwa. Palagi kasi siyang pinapangaralan ng kanyang mga magulang at sinasabi ng mga ito na wala kang pag-aari sa mundong ito dahil ang lahat ng bagay ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Nag-aaral sa high school ang dalagang si Arlene at kahit na simple lamang ang kanilang buhay ay mataas naman ang pangarap ng mag-asawa para sa kanya. Isda lamang ang palagi niyang ulam sa eskwelahan pero ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Isang araw ay nakita niya ang kanyang pinsan na may daladalang maraming mga pagkain. Nalaman na lamang ni Arlene na nagkaroon na ng magandang buhay ang kanyang tiyahin. Gerson, anong meron at bakit sobrang dami mong dala? Tanong ng babae sa kanyang pinsan. Wala. Hindi naman ito sa amin. Sige na at nagmamadali ako. Pasensya ka na, sagot ng binata. Sa pag-uwi ni Arlene sa kanilang bahay ay sinabi niya ito sa kanyang nanay. Sinabi ni Aling Sena na ngayon pala ay kaarawan ng kanyang kapatid. Pero bakit po hindi nila tayo inimbitahan? Tanong ni Arlene. Baka silang pamilya lang kasi ang magdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi na nag-imbita dahil hindi na para kumasya ang kanilang handa kung mag-iimbita pa sila ng iba. Paliwanag ni Aling Sena. Simula nang magkaroon ng magandang trabaho ang kanyang tiyahin na si Aling Sally, ay hindi na ito muling lumalapit sa kanila. Kahit may kasiyahan sa bahay ng mga ito, ay hindi sila iniimbita. Malalaman na lamang nila sa ibang mga tao na sobrang swerte ng pamilya ng kanyang tita. Nakaahon na kasi ito sa kahirapan at nabibili na nila ang kanilang mga kagustuhan. Aling Sena,
Alam mo ba na maganda na ang buhay ni Aling Sally? Nakabili na daw sila ng bagong sasakyan, sabi ng isa nilang kapitbahay. Naging masaya naman si Aling Sena sa magandang balita na kanyang nalaman. Ganun ba? Mabuti naman at gumanda na ang buhay ng aking kapatid. Medyo malayo na kasi ang bahay nila, kaya baka hindi na sila makabisita. Nakangiting sagot ni Aling Sena. Hindi nakakaramdam ng inggit ang babae kahit na pag-iiwanan na siya ng kanyang kapatid. Masaya ito kapag nakakarinig siya na naging matagumpay ang isang tao. Isang araw ay sila naman ang nangailangan ng tulong. Dumaan kasi ang mga bagyo kaya hindi naging maayos ang kinikita ni Mang Diego bilang isang mangingisda. Anak, pwede ka bang lumabas at pumunta ka sa Tita Sally mo? Kailangan kasi natin ng tulong dahil mauubos na ang ating pera. Sigurado naman ako na tutulungan niya tayo, malungkot na sabi ni Aling Sena. Nang dahil doon ay agad lumabas ng bahay si Arlene upang humingi ng tulong sa kanyang tiyahin. Maya-maya lamang ay nakapunta na siya sa bahay nito. Tita, ako po ito si Arlene. Manghihingi lang po sana kami ng tulong dahil nagkukulang na po kami sa pera, sabi ng babae sa harapan ng pintuan ni Aling Sally. Halos 10 minutong tumatawag ang dalaga, ngunit walang nagbubukas ng pintuan. Rinig na rinig niya naman ang mga tao sa loob ng bahay, ngunit pagkatapos niyang tumawag ay bigla na lamang naglaho ang mga boses ng mga ito. Marami ding mga tsinela sa harapan ng bahay, kaya alam ni Arlene na naroon ang kanyang mga kamag-anak. Anak, huwag mong sasagutin ang pinsan mo. Hayaan mo lang at mamaya ay aalis din yan, mahinang sabi ni Aling Sally. Opo, Nay. Mababawasan po ang ating pera. Baka hindi pa po matuloy ang binabalak nating pamamasyal sa malayong lugar, sagot ng binatang si Gerson. Halos mawalan na ng pag-asa si Arlene, katatawag sa harapan ng bahay ng kanyang tita. Alam niyang may tao sa loob, ngunit wala lang talagang balak na pagbuksan siya ng pintuan. Sa lakas ng kanyang boses ay imposible naman na hindi siya rinig ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay umalis na lamang si Arlene. Umuwi na lamang ito sa kanilang bahay upang ipaalam kay Aling Sena na wala siyang nahinging tulong mula sa kanyang tita. Nay, hindi po nila ako pinagbuksan ng pintuan. Alam ko po na naririnig nila ako pero wala po atang balak na tulungan tayo, seryosong sabi ni Arlene. Baka tulog lang sila, anak. Hayaan mo na at kami na lang ng tatay mo ang gagawa ng paraan, malungkot na sagot ni Aling Sena. Nang dahil doon ay nagkaroon ng tampo si Arlene sa kanyang Tita Sally. Sobrang dali lang kasi silang lapitan ng mga ito noong ang pamilya ng kanyang tita ang nangangailangan. Ngunit ngayong sila naman ang humihingi ng tulong ay pilit silang iniiwasan. Problemado talaga si Mang Diego sa mga oras na ito dahil nahihiya siya sa kanyang pamilya. Kaya kahit malakas pa ang ulan ay pilit itong pumunta sa dagat upang mangisda. Nay, nasaan po si tatay? Kanina pa po siyang hindi umuwi, tanong ni Arlene. Hindi ko nga rin alam kung nasaan ba ang tatay mo. Ang sabi lang niya sa akin ay lalabas lang siya saglit upang dumiskarte ng pagkain, sagot ni Aling Sena. Ngunit maya-maya lamang ay pinuntahan sila ng kanilang mga kapitbahay. Nailigtas daw nila sa dagat si Mang Diego, ngunit wala pa rin itong malay. Maya-maya lamang ay bumuhos na lamang ang luha ni Arlene nang makita nito ang kanyang tatay. Kailangan po natin madala sa ospital si tatay dahil kung hindi ay baka po mabawian po siya ng buhay, umiiyak na sabi ni Arlene. Pero anak, baka hindi tayo tanggapin dahil wala naman tayong pera. Bilisan mo at bumalik ka sa bahay ng tita mo upang manghingi ng tulong. Sila na lang ang pag-asa natin, umiiyak na sabi ni Aling Sena. Agad bumalik doon ang dalaga upang magmakaawa kay Aling Sally. Ngunit imbis na tulungan ay pinagdamutan pa sila ng kanyang tita. Tita, nalunod po si tatay at kailangan po namin siyang madala agad sa ospital. Kailangan po namin ng tulong niyo, umiiyak na sabi ni Arlene. Naku, pasensya ka na pero wala din kaming pera. Sa iba ka na lang lumapit dahil may kailangan din kaming mga bayaran, sagot ni Aling Sally. Mas nagulat pa si Arlene nang pagsaraduhan siya nito ng pintuan. Para bang wala itong pakialam kung matapos man ang buhay ng kanyang ama.
Sinabi pa sa kanya nito na hindi naman ang kanyang kapatid na si Aling Sena ang may sakit, kaya bakit ito magbibigay ng tulong sa kanila. Nagmamadaling umalis si Arlene upang lumapit pa sana sa ibang mga tao nang malaman nito ang masamang balita na wala ng buhay ang kanyang tatay. Tay, patawarin niyo po kami kung nangyari po ang bagay nito sa inyo. Kung mayaman lang po sana tayo, edi sana po ay buhay pa po kayo. Umiiyak na sabi ni Arlene. Hindi na nakapagsalita pa si Aling Sena dahil halos manghimatay ito nang dahil sa sobrang kalungkutan na nararamdaman ng kanyang puso. Nagkaroon na rin ito ng tampo sa kanyang kapatid dahil noong araw ay hindi siya nagsasawa na bigyan ito ng tulong, ngunit ngayon ay pinabayaan at iniwasan sila nito. Nang makalipas ang isang buwan ay napagdesisyon na ng mag-ina na lumipat sa malayong lugar. Gusto kasi nila na makalimot sa matinding kalungkutan dulot ng pagkawala ng kanilang minamahal na padre de pamilya. Anak, magsisimula tayo ng bagong buhay. Mahihirapan tayo sa umpisa pero gagawin ko ang lahat para sa'yo. Wala naman kaming ibang iniisip ng tatay mo kundi ang iyong kinabukasan. Seryosong sabi ni Aling Sena. Hirap na hirap talaga ang mag-ina sa ginawa nilang paglipat ng bahay. Hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. Napagdesisyonan ni Arlene na maging isang working student. Nabigyan siya ng pagkakataon na magtrabaho sa paaralan na kanyang pinapasukan. Kapalit ang libreng pagpapaaral sa kanya. Si Aling Sena naman ay patuloy din sa pagtatrabaho bilang isang tendera sa isang maliit na karinderya nang sa ganon ay matulungan niya ang kanyang anak. Kung ano-anong diskarte na lamang ang ginagawa nilang dalawa nang sa ganon ay makaraos sila sa kanilang buhay. Lumipas ang mahabang panahon ay nasasanay na sila sa ganitong takbo ng buhay. Madalas silang kapusin pero nagtitiwala sila sa Diyos na malalampasan nila ang mabibigat na pagsubok. Anak, 2 taon na lang ay makakatapos ka na sa iyong pag-aaral. Maraming salamat dahil halos ikaw na ang nagpaaral sa sarili mo. Pasensya ka na talaga anak, sabi ni Aling Sena. Wala pong problema Nay, masaya naman po ako dahil kahit mahirap lang po tayo, ay malapit ko na pong matupad ang aking mga pangarap. Magalang na sagot ni Arlene. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon ay nakatapos na ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Wala talagang imposible, basta ikaw ay nagsisikap dahil ngayon ay isa ng doktor ang dalaga. Hindi nagtagal ay naging maayos na ang kanilang buhay. Malaki na akong kumita ng pera si Arlene at nang dahil doon ay nabigyan nito ng magandang buhay ang kanyang nanay. Ipinagpatayo niya ito ng sariling grocery store at sa kanila bumibili ng mga paninda ang mga tao sa kanilang bayan. Samantalang ang kanyang tiyahin naman na si Aling Sally ay muling naghirap sa buhay. Sa totoo nga ay hindi na nito napagtapos si Gerson sa pag-aaral dahil muli siyang nalulong sa sugal. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Tanong ni Aling Sally sa kanyang anak. Hindi ko po alam, Nay. Basta, sobrang sakit po ng aking ulo. Sagot ni Gerson. Hindi niya malaman kung paano niya maipapagamot sa ospital ang kanyang binatang anak. Awang-awa na ito kay Gerson dahil baka isang araw ay bawian ito ng buhay. Kung saan-saan ng ospital dinala ni Aling Sally ang kanyang anak, ngunit kahit na isa ay walang tumatanggap sa kanila. Halos mawala na ito ng pag-asa, ngunit nagulat na lamang siya nang tanggapin sila sa huli nilang ospital na pinuntahan. Lumipas ang 2 linggo ay nagulat na lamang si Aling Sally nang malaman nito na wala silang babayaran. Ano? At sino naman ang tao na sumagot sa aming gastusin? Gusto kong makaharap ko siya dahil gusto ko siyang pasalamatan. Umiiyak na sabi ng matandang babae. Maya-maya lamang ay isang babaeng doktor ang papalapit sa kanya. Nang magtanggal ito ng face mask ay napahiya na lamang siya sa kanyang nakita. Arlene, doktor ka na ngayon at ikaw ang tumulong sa amin? Nahihiyang tanong ni Aling Sally. Opo, ako nga po ang tumulong sa inyo. Matagumpay na po ako sa buhay at gusto ko pong iparana sa inyo ang hindi nyo ipinarana sa akin. Malamig na sagot ni Arlene. Hiyang-hiya talaga si Aling Sally sa mga sandaling iyon. Ang tao na hindi niya natulungan ay siya ngayon nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya. Hindi malaman ni Aling Sally kung ano ang kanyang gagawin at hingi lang ito ng hingi ng kapatawaran sa kanyang pamangkin.
Tapos na po ang lahat dahil wala na po si tatay. Gusto ko lang po na malaman nyo na hindi porket tinanggihan nyo ako ay tatanggihan ko na kayo. Dahil kahit na kailan ay hindi po ako magiging katulad nyo. Seryosong sabi ni Arlene. Halos mapalood si Aling Sally nang dahil sa kanyang mga narinig. Nakaramdam siya ng matinding konsensya matapos niyang baliwalain ang kanyang pamangkin. Nagkamali ako, Arlene. Nagpalamon ako sa pera at hindi ko man lang naisip na suklian ang inyong kabutihan. Hiyang-hiya talaga ako sa iyo at hindi ako makatingin sa iyong mga mata. Umiiyak na sabi ni Aling Sally. Ilang araw pa ang lumipas ay nagkaroon na ng malay si Gerson. Nalaman niya na ang kanyang pinsan na si Arlene pa ang tumulong sa kanila. Nakalabas na ng ospital ang mag-ina nang walang kahit na anong binayaran. Nanliit sila dahil maayos na pala ang buhay ng dalaga. Isang linggo ang lumipas ay nagulat na lamang si Doktora Arlene at Aling Sena nang makita nila si Aling Sally at Gerson. May dala-dala itong pasalubong sa kanila bilang paghingi ng tawad sa kanilang mga nagawa. Isang simpleng pagkain na nilagang kamote dahil ito lamang ang kayang bilhin na mag-ina. Ate, patawarin mo ko. Nagmukha akong pera. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Umiiyak na sabi ni Aling Sally. Niyakap ni Aling Sena ang kanyang kapatid. Ramdam niya ang pagsisisi ng kanyang kapatid sapagkat tinanggihan sila nitong tulungan noong ang mga ito ang masagana ang buhay. Pinapatawad na kita, Sally, pero sa susunod ay hindi na kita para matulungan. Dapat ka magsikap sa iyong buhay at dapat mong matutunan kung paano magbigay. Sagot ni Aling Sena. Naging tahimik na ang kanilang buhay, ngunit hindi na mawawala ang lamat sa kanilang mga puso. Naging masaya na si Doktora Arlene at Aling Sena. Tinatamasa nila ang maginhawang buhay habang binabalikan nila ang masasayang alaala noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Simula noon ay hindi pa rin sila nagsasawa sa pagtulong sa ibang tao dahil ang sabi nga ni Mang Diego ay hindi naman natin pag-aari ang lahat ng bagay. Pahiram lamang ito sa atin ng Diyos na kung hindi mo gagamitin sa tama ay pwedeng bawiin sa iyo ng biglaan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.